Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw ng linggo na naman po. Araw ng pananambahan ng mga Krisyano. Alam niyo po, maraming mga Krisyano excited dahil magbubukas na daw po ang church. Mga kapatid, hindi naman po nagsarado ang church. Dahil ang church po ay hindi ho building. Ang church po ay tao. Tayo ho ang church. Ang nagsara lang ay mga bahay-sambahan natin at ang magbubukas po ay bahay-sambahan pa rin po ang magbubukas. So tayo po ay excited dahil muli ay magkikita-kita tayo sa loob ng bahay-panambahan. So yun po yung totoo. So maraming salamat sapagkat bagamat muling bubuksan ang mga bahay panambahan ay marami pong mga problemang kakaharapin tayo mga Krisyano. Hindi ho madali, napakahigpit. Pero ang mahalaga, sa tagal-tagal po natin hindi nakikita-kita, every Sunday muli tayong magkikita-kita. So anyway, bago ho mangyari yun, dito muna po tayo sa ating panambahan sa Panginoon. So binabati ko kayo ng isang mapagpalang linggo ng umaga. At ngayon po ay gusto kong ipaalam sa inyong lahat na ang Fifth Sunday ay very special po sa mga taga CGM. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat ang Fifth Sunday natin ay Praise and Worship Celebration. So kahit tayo hindi magkakasama sa bahay panambahan, alam po natin na pag Praise and Worship Celebration ay mas mahaba po ang ating awitan, kantahan at tugtugan. So hindi rin po mahahadlangan ang ating awitan, tugtugan at sayawan kahit nasa bahay tayo kasi po yung ating bahay ay pwede nating gawing sambahay. Alright? Yung bahay natin ay pwede nating gawing sambahan. So dahil ngayon po ay Praise and Worship Celebration, allow me to share this wonderful message from the book of Matthew chapter 2. Okay, verses 1 and 2. I'm reading from the New King James Version and it says, Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Verse 2, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship Him. Napakaganda po ng layunin kung bakit sila naglakbay at hinanap ang bagong panganak na sanggol. At tayo po ay manalangin, dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Ngayong pong oras na ito nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob at muli na kami po ay makapagbibigay sa iyo ng mga papuri at pagsamba. At bahagi ng aming pagsamba ay makinig ng iyong tinig, makinig ng iyong mensahe, ng iyong salita. Samahan niyo kami at pangunahan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon at ang ating pag-uusapan ngayon is true worship. Yamang ito po ay ating Praise and Worship Celebration. We'll be talking about true worship. Pag pinag-usapan po ang worship, itong salitang ito ay madalas nating naririnig sa mga mananampalataya. At mayroon pong mga iba-ibang pakahulugan po dito ang bawat Krisyano. At yung iba naman po ay hindi nila alam ang kahulugan ng pagsamba or worship. Okay? So, sa New Testament po, ang salitang worship ay makikita ho natin 60 times na ginamit. Okay? 60 times itong ginamit o 60 beses na ginamit sa Bagong Tipan ang salitang worship. At hindi rin po binanggit kung ilang kanta ang dapat kantahin o ano ang mga kantang dapat kantahin sa praise and worship. At hindi rin po binanggit kung ano yung sermon na dapat talakayin pagdating ho sa pagsamba. So yun po yung katotohanan. Alright? At isa po sa napakagandang halimbawa ng pagsamba ay hindi ho naganap sa loob ng templo. Ang tunay at pagsamba ay ipinakita po sa labas po ng templo.
o sa labas ng house of worship. At ito po yung makikita natin na i-demonstrate ng wise men. Okay. Mga pantas. Okay, so yun po ay napakagandang halimbawa na ipinakita po ng mga pantas na ito. At alam niyo po ba, mga kapatid, mga minamahal, ang ating Diyos ay naghahanap ng mga tunay na mananamba. So pag sinabi po nating tunay, genuine, or true worshipers. Alam nyo mga kapatid, mga minamahal, kung mayroong mga true worshipers, di mayroong fake worshipers o di tunay na mga sumasamba. So praise God, sapagkat sa panahong ito ay mahalaga na makita natin na tayo'y kabilang sa mga hinahanap ng ating Diyos na mga tunay na mananamba. Diyan po sa aklat ng Juan 4:23, I'm reading from the ESV. But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in His Spirit and truth, for the Father, tingnan natin, for the Father is seeking such people to worship Him. So ang ating Amang nasa langit ay naghahanap ng mga tunay na mananamba. So ang katanungan ng Panginoon sa ating lahat, tayo, kapag tayo nagtitipon-tipon sa iglesia o sa loob ng bahay panambahan, na ipapakita mo ba natin yung tunay na pagsamba? Yung ating bang pagsamba ay tunay? Tayo po ba ay mga tunay na mananamba? Mahalaga po yan sapagkat yan po ang inahanap ng Panginoon. May tatlong bagay akong tatalakayin sa inyo sa oras na ito para makita ho natin ang tinatawag na true worship. First of all, ipinakita po dito ng mga pantas na ito yung tunay na pagsamba. First of all, they came desiring true worship. So mga kapatid, mga minamahal, itong mga pantas na ito, naglakbay po sila ng mahaba at ang nasa po nila ay sumamba. These wise men understood the greatness of the occasion. So ipanganganak po ang isang hari, naintindihan nila na kailangan nilang magbigay ng papuri o pagsamba sa Kanya. Imagine they had traveled hundreds of miles to be there and to worship. Napakahaba po ang kanilang paglalakbay. Hindi nila alintana ang takot. Hindi nila alintana ang hirap. Pagod sa kanilang paglalakbay. At ang pinakanasay nila ay maparangalan, mapapurihan at masamba ang bagong panganak na hari. At hindi lamang siya hari, siya ay hari ng mga hari. So mga kapatid, naintindihan nila na yung okasyon na yun ng kanilang pagdalaw ay napakalaga. So naglakbay sila, nagsakripisyo sila. So anong makikita ho natin dito? True worship includes sacrifice. Ang tunay na pagsamba, kaakibat po doon ang pagsasakripisyo. Alam niyo, minsan tayo ay wala ho tayong sakripisyo sa pag-aalay ng ating pagsamba. Nalipat lang tayo ng isang barangay, lumilipat na rin tayo ng iglesyang ating kinabibilangan. Abay, hindi ho. Kung saan tayo tinawag ng Panginoon, ipinanganak sa isang pamilya, sa isang iglesia, manatili ho tayo doon. Doon kayo pinanganak, doon nais ng Panginoon na ikaw ay manatili, lumago at magamit ng Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. So, ang tunay na pagsamba kasama ang sakripisyo. These wise men had a need to worship, and being wise, they wanted true worship. So, napakahalaga. Hindi lamang po yung mga pantas na ito na kailangan nila ang pagsamba. Tayo man, nilikha tayo ng Panginoon sa ating mga puso na mayroong pagnanasa na sumamba. At alam niyo kung bakit sila tinawag na pantas? Because they wanted true worship. Yun yung mga tunay na pantas. Ang mga tunay na pantas, yung tunay na matatalinong Krisyano, inahanap nila ang tunay na pagsamba. True worship involves the real object of worship. So, ang tunay na pagsamba ay kabilang po dito
yung tunay na object ng pagsamba. Anong sabi ng banal na kasulatan? Nung masumpungan po nila ang Panginoong Jesucristo, nandun si Mary, nandun si Joseph. Ano sabi ng Bible? Hindi po sinabing they worship Mary or they worship Joseph and Mary. But the Bible says they worship the child. So kaya sila pandas kasi alam nila kung sino ang dapat sambahin. Mga kaibigan, mga minamahal, kung ang inyong simbahan, excuse me, ang inyong simbahan na kinabibilangan, hindi ho si Jesus ang object of worship, hindi ho yan tunay na iglesia. Hindi yan yung iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo. Because a real Church of Jesus Christ, alam nila, alam ng mga tao roon, sino ang pinakasentro ng pagsamba. So Jesus must be the object of our worship. So we need to worship as well. Every human has that built need. Sa ating mga puso, nilagay ng Diyos ng pagsamba. We will worship something. It might be about a car, a house, a family, a friend, a hobby, or something. So likas po sa tao na gusto nilang mayroong sasambahin. Pero ang gusto ng Diyos, ang sasambahin natin at papahalagahan ay walang iba kundi si Jesus. Pangalawa, they came prepared to worship. Ito yung napakaganda. Ang tunay na pagsamba ay yung pagsambang nakahanda ho tayo. They came with gifts and an expectation. Nakita ninyo, may dala-dala ho sila. Kaya nga sabi ng Bible, huwag tayong pupunta sa bahay-sambahan ng Diyos empty-handed. Kasi yung pagsamba, kasama ho doon yung gifts, kasama doon yung offering. Kaya pag naintindihan natin ang tunay na pagsamba, hindi ho tayo magtatanong, bakit pa mayroon pa tayong offering? Bakit pa tayo may tithes? Mayroon ba tayong paghahandog sa Diyos? Ay bahagi po yan ng tunay na pagsamba. Our tithes and offerings is a true manifestation of true or genuine worship. Kaya pag tayo ho'y naintindihan natin ang tunay na pagsamba, abay hindi ho tayo magtatanong. Pagdating ho sa giving na po yan. Pag kayo'y sumasamba, kayo handang magbigay ng inyong mga tithes and offering. So mga kapatid, mga minamahal, nais ko kayong personal na pasalamatan. Yung mga kapatid natin na nasa Pilipinas, maging yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa, kahit malalayo po sila, naka-lockdown po tayo, sa kanila may problema din, pero they are still sending their tithes and offering. Why? Kasi sila po yung mga tunay na mananamba. Ang mga tunay na mananamba ay laging kabahagi po ang paghahandog sa Diyos. Kaya maraming salamat po sa inyo na nagpapadala ng inyong mga tithes and offering. At inihimo ko po kayo. Ay pwede po ninyong dalhin sa church o kaya ihulog sa ating mga bangko ang inyong tithes and offering kasi yun ay bahagi ng pagsamba. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, Amen. So, hindi lamang may dala silang handog, sila po ay may malaking expectation. Ano yung expectation? Na mararanasan nila yung bagong sanggol na haring ipinanganak. At na-encounter nila ito at nakita po nila ang isang tunay at ganap na pagbabago nung sila po'y lumisan sa lugar na yon. They came prepared with all the knowledge that they could gain. So, kompleto yung kanilang knowledge kung bakit sila po'y nandun. So, ang mga pantas ay tinawag silang wise men o mga pantas kasi alam nila yung kanilang ginagawa. So mga kapatid, mga minamahal, pag alam mo ang iyong ginagawa, you have the knowledge about Jesus Christ, you will offer true worship to Him. So mayroong preparation sa kanilang pagpunta ho doon, sa kanilang paglalakbay. Preparation is necessary in any endeavors. So yung paghanda, mahalaga po yan. Ano man ang inyong gagawin, mahalaga po yung paghahanda. Maging yung inyong pagsamba, pag tayo pumupunta sa bahay-sambahan, mahalaga na handa tayo bago tayo pumaroon. Yung pagsayaw,
Di ba? Bago kayo sumali sa sayawan, kailangan po yung paghahanda dyan, magkakaroon ng rehearsal, magkakaroon po ng mga steps kung anong gagawin nyo habang kayo sumasayaw. So kung ang mga pagsayaw, pagkanta ay mayroong pong mga paghanda, the same with our worship to our God, mahalaga po yung preparation. So likewise, worship requires preparation. So kailangan ho ang paghahanda. Kaya bago ho tayo pumunta sa bahay panambahan, spend time in prayer the night before you go to place of worship. So bago po yung panambahan ay kinakailangan na tayo ho ay may panahon ng pananalangin, makipag-usap tayo sa Diyos sapagat siya ang ating object of worship. So napakahalaga na gabi pa lang ay kinakausap na natin ang Panginoon. Inahanda na natin ang ating mga sarili sa Kanya. So spend time in prayer. Ano pa? Sila po ay alam nila yung magaganap. Alam nila yung ipanganganak. Kilala nila yung ipanganganak. So handang-handa ho sila. So anong makikita natin? They know the word. So mahalaga din sa atin bago tayo sumamba ay napakahalaga yung salita ng Diyos ay pinagmumuni-muni natin. Binibigyan natin ng panahon ng salita ng Diyos. Katulad nito, mahalaga po na tayo nakikinig ng salita ng Diyos kahit tayo naka-lockdown. Eh mayroon tayong mga dapat maunawaan sa ating mga ginagawa. Bakit nga ba tayo sumasamba? Bakit nga ba tayo nagpupuri sa Kanya? Kasi sinulat ng Biblia. So yun po yung totoo. Then thirdly or lastly, they came with singleness of purpose. So isa lamang ang layunin po nila. The wise men intentionally came to worship Jesus. Take note. Wala o sa anumang dahilan pa kung bakit sila nandun. Just to worship Jesus. Yan ba yung dahilan natin ba tayo pupunta sa bahay sambahan? Oh, we are expecting a lot from the church. Or from that gathering. Mga kapatid, the reason why we are there is to worship Jesus alone. Nothing more, nothing less. Ay minsan tayo, mali ang ating purpose sa pagpunta. Pag hindi natin nagustuhan yung mga kantang kinakanta, wala na tayong ganang sumamba. Anyway, hindi yun ang dahilan ba tayo nandun? Nandun tayo para sambahin ang Panginoon at ang ating pag-awit, ang ating pagsayaw ay bahagi ng ating pagpupuri that will usher us in real worship. So napakahalaga nun mga kaibigan, mga minamahal. Intention po natin ay sambahin si Jesus. They were following the desire to worship. Nakita nyo? Yung desire nila, sinusunod ho nila. Anong sabi nila? We have come to worship Him, they said. So yun po yung sabi sa talatang 2. Naparito kami upang sambahin siya. Yan bang dahilan ba tayo nandun sa mga pagtitipon? I-display ba yung ating mga kasuotan? I-display ba yung ating magandang tinig? I-display pa natin yung magagandang indak natin sa Panginoon? Hindi. Nandoon tayo para papurihan o sambahin ang Panginoong Hesukristo. They had one purpose. Not to be entertained or not to swap stories or to see friends. Bahagi na yun na nakikita-kita tayo, nakikita natin yung mga kumari natin, kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay. Part lang po yun. Pero ang pinaka-purpose po talaga, ba't tayo nandun ay purihin o sambahin ang Panginoon. They had one purpose. What is that one purpose? That was to meet God, and doing so, it changed their lives. So yun po yung totoo. Yun po yung napakahalagang maintindihan po natin, mga kapatid, kung bakit tayo nagtitipon sa mga panambahan at malapit na hong mangyari yon. Ang dahilan po ba tayo magsasama-sama, ang layunin po ay sambahin, papurihan ang Panginoong Hesukristo. So yan ang tunay na pagsamba. Let me summarize what I have shared to you. Number 1, they came desiring true worship. So naparoon sila, nagnanasa sila ng tunay na pagsamba. Pangalawa, they came prepared to worship. So sila po'y naparoon, handang-handa silang sumamba. Ako po'y naniniwala sa haba ng lockdown, tayo po'y handang-handa sa ating pagtitipon muli sa pagsamba sa ating Diyos. Panghuli,
They came with singleness of purpose. So isa po ang layunin. Ano yon? Mapapurihan ang Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at nawa po'y naliwanagan po tayo sa tunay na pagsamba. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong mga salitang aming napakinggan. At nawa po ay maipakita po namin sa iyo ang tunay na pagsamba. Yung desire namin na sambahin ka. At alam po namin na inanda mo ng aming puso para sambahin ka. At iisa lamang po ang aming layunin. Masamba ka po sa Espiritu at sa katotohanan. Ay po salamat. Patuloy mo kaming pagpalain lahat. Yung mga may pangangailangan ay iyong katagpuin. Lahat ng may sakit at karamdaman, salamat kayo ang aming kagalingan. Lahat, Panginoon, na may pangangailangan ng kapayapaan, ang iyong kapayapaan ay maghari. Ang nangangailangan ng kasiyahan at kagalakan, maranasan nilang kagalakan sapagkat ang kagalakan ay galing sa iyo. Marami pong salamat sa pagtugon mo sa mga panalangin po namin, mga panalangin di ho nabanggit ng iyong lingkod, ay naabot mo sila sa oras na ito. Pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan, yung mga kapatid namin, Panginoon, na nakaranas ng pinansyal na pangangailangan ay patuloy mong kinatatagpo sa mga sandaling ito. Maraming salamat. Hayaan po ninyo na ngayong umaga kahit sa aming mga tahanan ay maibigay po namin sa iyo ang pinakamainam na pagsamba. Ikaw lamang ang sentro ng aming pagsamba. Salamat, Ama. Salamat, Panginoong Yesus. Salamat, Banal na Espiritu. We give you all the praise and the glory in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. At inihimok po namin kayo. Pagkatapos po nito ay panoorin po natin yung ating mga announcement. Napakahalaga po ito. At magandang handa na po tayo. Loobin ng Diyos na magsama-sama na tayo muli sa ating mga panambahan po sa iglesyang itinalaga ng Panginoon, yung ating bahay panalanghinan na kung saan ay nagtitipon-tipon tayo. Salamat po. Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Maibigay natin ang nag-iisang tunay na pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Diyos mabalo sa inyong boss. Ito po ang inyong sorgoon, si Pastor Frankie Beato na nagsasabi, Shalom.